Bago natin simulan ang part 25, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Habang iniisip niya na si Sharon ay talagang haharap sa kanya ng direkta, itinapon niya ang isang suntok na may sigaw. Ngunit madaling hinarang ng ating bida ang atake gamit ang kanyang espada, na nagdulot ng isang liwanag na kumislap. Nagliparan ang mga sparks mula sa kanilang mga sandata. Iniisip din ni Sharon ang parehong bagay, nagulat siya na si Absolute Paradise ay handang umatake ng harapan. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan, at ang mga sparks at liwanag ay nagliyab mula sa kanilang mga bagong pag-atake. Natuwa ang ating bida. Ito na ang hinahanap ko, iniisip niya. Matagal na mula nang makatagpo siya ng taong makakalaban niya ng may kasiyahan. Nagpasabog si Sharon ng isang malaking fireball na may mahabang buntot patungo sa mamamatay tao. Tumangala si Absolute Paradise at ginamit ang Shadow Cloak, isang kasanayan ng mamamatay tao na nagbabawas ng 75% ng elemental damage. Ang kasanayang ito ay naisasagawa agad at may cooldown na 2 oras. Bumagsak ang higanteng bola sa kanya, na nagdulot ng isang nakakatakot na pagsabog ng apoy na sumire maging sa lupa. Gayunpaman, si Absolute Paradise ay nakaupo sa gitna ng usok, balot ng nasusunog na cloak. Malaki ang nabawas sa kanyang health, at nagulat siya sa ganitong kalakas na atake. Ginamit na niya ang kanyang saving ultimate, pero malaki pa rin ang nabawas sa kanya. Tiningnan niya ang ating bida na nasa ere at napagtanto, ang lakas ni Xiang Fang ay hindi matutumbasan. Hindi ko siya pwedeng labanan ng harapan. Ngunit ang ating bida, inisip ni Sharon na ginamit ng assassin ang Shadow Cloak upang ma-absorb ang karamihan ng elemental damage, talagang alam nito ang ginagawa. Gayunpaman, kasabay nito, ginamit din ni Absolute Paradise ang Shadow Escape, na nagresulta sa pagbalot sa kanya ng madilim na alon. Mabilis na bumaba si Sharon kasama ang kanyang clone, sumisigaw na kahit sinusubukan ng assassin na magtago, ginamit niya ang kasanayang Phantom Kill. Tumawa si Absolute Paradise at inisip, ngayon, hindi na siya madaling madadala. Ginamit ng ating bida ang acceleration mode, mabilis siyang bumaba patungo sa lupa. Si Absolute Paradise naman ay unti-unting naglalaho sa madilim na substansya, sinasabing hindi aabot ang ating bida sa kanya. Nagpasya si Sharon na gamitin ang kasanayang Dragon's Now. Maraming espada ang lumipad pababa kasama siya. Ang mga armas ay tuloy-tuloy na bumagsak, umatake sa malawak na lugar, at nagangat ng alikabok. Nang matapos ang pag-atake, lahat ng espada ay nakabaon sa lupa, at si Absolute Paradise ay nakatayo pa rin sa gitna ng larangan. Halos wala na siyang natitirang kalusugan. Si Sharon ay halos nasa tabi na niya, iniunat ang kamay upang umatake. Tinawag siya ni Absolute Paradise, ngunit hindi nakinig ang ating bida. Hinawakan niya ang mukha ng assassin gamit ang kanyang palad at idiniin ito sa lupa, dahilan upang magliparan ang mga bato. Nanatiling buhay si Absolute Paradise at nagsimulang tumawa, sinasabing, ang astig nun. Itinutok ni Sharon ang kanyang espada sa kanya at sinabi, dapat mong maunawaan kung gaano kahalaga ang panatilihin ang iyong antas. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting sabihin mo kung sino ang nag-utos sa iyo na pumatay. Ngunit patuloy na tumawa si Absolute Paradise, at sinabi, wala nang halaga iyon. Hindi ba't nagkaroon tayo ng isang kapana-panabik na laban? Maraming tao ang may galit kay Xiang. Gusto nila siyang patayin. Pero para kay Absolute Paradise, gusto ko lang talagang patayin ang isang karanasang manlalaro tulad niya, dagdag pa niya. Pagkatapos, nagtanong siya, gusto mo bang mamatay ng magkasama?
Lumingon ang ating bida at nakita ang isang granada sa kamay ng assassin. Napagtanto niya na masama na ang sitwasyon. Sa sumunod na sandali, isang napakalakas na pagsabog ang narinig sa itaas ng kagubatan. Nagliwanag ang paligid, at naglabas ng shockwave. Kapag namatay ang karakter sa laro, namamatay rin ang manlalaro sa totoong buhay. Ito ang kapalit ng acceleration mode. Nang maubos ang usok, iniulat ng sistema na natapos na ang acceleration mode. Sa malaking hukay na iniwan ng pagsabog, si Sherfong lamang ang nakatayo. Tinitigan niya ang kanyang katawan na naglalabas ng usok at naisip na masyado itong delikado, halos mamatay na siya. Gayunpaman, sa parehong sandali, ang Holy Cross emblem ay nagkadurog-durog. Iniulat ng sistema na nawala na ang item. Tiningnan niya ang halos walang laman niyang health bar. Ang nakatagong epekto ng Holy Cross emblem, ang Holy Defense, ay na-trigger. Kapag suot sa lugar na may mga masasamang espiritu, mabubuhay ang nagdadala nito na may isang natitirang health kapag inatake ng isang fatal attack. Sa sandaling ma-trigger ang epektong ito, ang Holy Cross emblem ay permanenteng masisira. Iniulat ng sistema na ang banal na aura ay naglaho, at inisip ni Sherfong ang isang madre na tila nasisiyahan at sinasabing, "Huwag kang mag-alala." Hindi siya makapaniwala na ang ganoong kuripot na babae ay kayang hulaan ang ganitong sitwasyon. Ngunit umiling siya at napagtanto na hindi iyon ang dahilan, iyon ay kapalaran at pagkakataon lamang. Inalala niya muli ang assassin na iyon at naisip, hindi ko pa nakilala ang absolute paradise na ito sa nakaraan kong buhay. Ako ba ang nagdala ng gulo sa sarili ko dahil sa pagiging masyadong tanyag nitong mga huli? Tumingin ang ating bida sa paligid at napansin na napapalibutan na siya ng maraming undead monsters. Ang mga nagkukumpulang halimaw na ito ay hindi mas mababa ang panganib kumpara kay Absolute Paradise. Kailangan niyang umalis kaagad. Ginamit niya ang gravity release at mabilis na lumipad paitaas, ikinagulat ng mga undead. Agad siyang lumipad pasulong at tumingin sa malayo. Nakita niya ang isang haunted city na nasa unahan. Pumasok si Sharon sa haunted city. Ang lahat ng mga gusali ay sira-sira, at tanging mga undead lamang ang naninirahan doon. Napansin siya ng lahat ng halimaw at nagsimulang lumapit. Ang bawat halimaw ay nasa level 15 na may 900 health. Ginamit ng ating bida ang observant eye at napagtanto na ang mga undead ay 8 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Ang ganitong agwat sa antas ay nagbibigay sa kanila ng natural na kalamangan, kabilang na ang 8% health recovery. Bukod pa rito, ang mga ito ay may resistensya laban sa mga pisikal na pag-atake at 20% na pagkakataong hindi agad mamatay. Mahirap harapin ang ganitong mga halimaw, 12 cursed ghouls lamang ay sapat na upang madaling. Kayang sirain ng mga halimaw ang buong squad na nasa level 15. Nagsimula ng tumakbo ang mga halimaw patungo kay Sharon upang atakihin siya. Agad siyang naghanda ng granada. Inihagis niya ang isang frost grenade na lumikha ng pader ng yelo na sumipsip ng undead at nagtanggal ng 800 health mula sa kanila. Ang mga nakapirming halimaw ay may natitirang 100 health na lamang, ngunit nag-aalala pa rin si Sharon. Isang granada lamang ay hindi sapat upang tuluyang sirain ang mga ito. Binuwag ng mga halimaw ang pader ng yelo at nagsimulang tumakbo muli patungo sa kanya habang sumisigaw. Tumakbo si Sharon palayo sa kanila, pinapatamaan sila ng sunod-sunod na mga talam na lumilikha ng isang lambat ng mga blade swings. Nang tuluyan na siyang mag-isa, nagpadala ang sistema ng maraming notifikasyon. Ang mga ito ay patungkol sa kanyang pagkatalo sa isang cursed ghoul na 8 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Ang bawat halimaw na ganito ay nagbibigay ng 800% na karanasan, kaya nakakuha siya ng 4,800 experience.
Napansin ng ating bida na ang kanyang experience bar ay tumaas mula 5% patungong 23%. Napagtanto niyang ito ay isang napakalaking pagtaas. Nagdesisyon siyang makaakit ng mas maraming halimaw at makakuha ng ilang antas. Iniisip niya na kung kaya niyang patayin ang undead gamit lamang ang isang granada at maiwasan ang direktang laban, magiging mas madali ito. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, at iniulat ng sistema na natanggap niya ang titulo ng Demon Hunter. Kinuha ni Sharon ang granada. Halos nakalimutan na niya ito. Ang epekto ng Demon Hunter title ay nagpapababa ng 10% stats ng mga nilalang ng kadiliman sa loob ng 100 yard radius at pinapataas ang damage laban sa kanila ng 10%. Tumakbo ang ating bida patungo sa susunod na grupo ng mga zombie at inihagis ang granada sa kanila. Nawala ang mga ito sa isang pader ng yelo, bawat halimaw ay nabawasan ng 768 health. Nasiyahan si Sharon. Astig ito. Kaya ko nang gumawa ng mas maraming pinsala. Tumakbo siya palayo patungo sa mas maraming patay, sumisigaw ng panahon na upang patayin silang lahat. Makalipas ang 30 minuto, isang maliwanag na sinag ng liwanag ang lumitaw sa itaas niya, at iniulat ng sistema na ang kanyang antas ay tumaas sa level 9. Bukod pa rito, ang kanyang Flamestorm skill ay umabot na sa level 4. Ang kasanayang ito ay nagbibigay ng 300 base damage sa mga kalaban sa loob ng 5 yarda, dagdag pa ang elemental na pinsala mula sa apoy at kidlat. Ang mga halimaw ay na-stun ng 4.5 segundo, at tumatagal ang kasanayan ng 36 na segundo. Ang kasanayang Earth Splitang ay umabot na rin sa level 5, na nagbibigay ng 170 base damage sa target. Ang skill ay nag-charge ng atake mula 0.2 hanggang 3 segundo upang magdulot ng bonus na pinsala. Maximum of 360% weapon damage ang kayang ibigay ng kasanayan, na may saklaw na 10 yarda at tumatagal ng 40 segundo. Ngumiti ng malupit si Sharon. Napakaganda nito, sabi niya. Tumataas din ang antas ng kanyang mga kasanayan. Kailangan niyang magpatuloy. Ngunit nang balak na niyang atakihin ang isa pang grupo ng undead, bigla silang nagsimulang magsitakbuhan sa iba't ibang direksyon. Naiwan si Sharon na mag-isa sa madilim at nakakatakot na mga kalye. Tinanong niya nang may pagtataka, ano ang nangyayari? Bakit sila nagsitakbuhan ng sabay-sabay? Iniulat ng sistema na nakakuha siya ng isang nakatagong achievement, siya ang sworn enemy of the ghouls. Dahil sa kanyang tuloy-tuloy na tagumpay laban sa maraming ghouls, kumalat ang kanyang nakakatakot na reputasyon. Ang takot na ito ay sumasalalay sa lahat ng cursed ghouls sa loob ng 20 yarda. Medyo nadismaya si Sharon nang mapagtanto niyang hindi na niya magagawa ang marami sa parehong gawain. Ngunit tinanggap niya ito at naisip na magbubukas ito ng daan patungo sa Central Square. Malaya niyang makukuha ang Icy Blue Magical Flame. Di nagtagal, nakarating siya sa Fountain Square kung saan may fire fountain. Natutuwa siyang makita na naroon pa rin ang Blue Magical Flame. Kukunin ko lang ito at aalis na ako, sabi niya. Ngunit bigla niyang naramdaman ang panginginig ng lupa, at isang malaking halimaw ang lumitaw sa kanyang likuran, ang Ghost King, isang level 15 boss na may 100,000 health.